Sabi po sa amin ni Secretary Benny Laguesma kanina, siya na ang nagkusa dito sa grupong ito, DPWH, DOTR, MMDA, na oy, isama nyo naman kami dyan. Bukas nga mag-meeting tayo para mapaghandaan natin yung mga manggagawa, mga negosyo. O, sila na nagkusa, no? Siya na nagkusa kasi nga hindi siya tinatap eh. Kayo ba natap na kayo ngayon itong MMDA? Sa pagkakaalam ko po, wala pang formal na pag-uusap no, Mm-mm. tungkol dito. Okay, sige. So, para lang ho natin maintindihan ano po, Doktor, kung gaano kasi ho sa mga taga Mindanao, sa mga taga Visayas, ginagalang namin, kumbaga wala kaming pakialam dyan sa issue yun sa Metro Manila. Opo, naintindihan po natin yon. Para lang ho nila maintindihan din, bakit ba napaka-importante nitong EDSA at ng NCR economy sa usapin po ng gross domestic product ng buong Pilipinas pag nag-uusapan natin ang contribution ng NCR sa kabuuan po ekonomiya ng Pilipinas? Napakahalaga po naman ng TED ng kontribusyon ng NCR dahil nandito ang sentro ng ating komersyo, nandito ang karamihan no, sa mga trabahong na ibibigay sa ating mga kababayan. Kaya napaka-importante na padaliin ang daloy ng trapiko, padaliin ang buhay ng mga nagtatrabaho dito, maging magaan upang magawa nila yung kanilang trabaho sa halip na naiipit sila sa trapiko. At may mga pag-aaral na nagsasabi na ang produktibidad sa NCR ay bumababa dahil naiipit sa trapiko ang ating mga kababayan. At dahil dyan, yung papel ng NCR, no, ng mga urban area sa kontribusyon no, sa paglaki ng ating ekonomiya ay maaring lumiliit at nababawasan, kaya maaring hindi natin nararating yung ating mga target na growth rate. Hindi ko ho alam lang kung hawak nyo yung datos ngayon, hindi ho naman to natin napaghandaan. Pero kapag pinag-usapan po natin yung contribution ano, sa ating pong kabuuan ng gross domestic product, yung NCR po ang may pinakamalaki sa buong Pilipinas. NCR po dahil nandito ang sentro ng ating komersyo.